Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Gemini. Ito ay general reading for the next 3 months. Wow! 10 of Cups. 10 of Cups Gemini. Sinasabi ng bara sa'yo dito na it's completion, it's feeling of satisfaction, achievements. So, masaya if you're married, you will experience a happy marriage, happily ever after to. Emotional contentment, single in a relationship, estudyante, college student. Dito sinasabi if you're a parent, makakatanggap ka ng sobrang pagmamahal galing sa iyong mga anak. And this April, May, June, especially May and June, lalo na sa birthday season mo, marami ka talagang isi-celebrate Gemini kasi pwedeng April, May, and June ay ang daming celebrations. Kasama na din dyan yung birthday celebration. So, nakikita ko na you are lucky kasi you are surrounded ng mga taong nagmamahal sa'yo. Mga taong pwede mong may pagmalaki na pwede ka nilang damayan sa hirap at ginhawa. Okay, River. Wow. River is movement, transformation. Dito, sinasabi ng bara, alam mo yung river, yung flow niya is pababa. 'Di ba? Hindi naman pataas yung flow ng river. Dito sinasabi na yung buhay mo sa 3 months na to, April, May, June, ay pwedeng maging like a river, yung movement niya, na sobrang kalmado, sobrang serene, kalmado, tranquil, and may kakaroon ka ng solitude dito. Okay? Parang sinasabi na makukuha mo yung peace and harmony, acceptance, balance, security sa 3 buwan na to. Okay. Gemini. Gemini. Okay, first 2 cards tayo. Wow. It's 10-10. Wow. So, maraming makukompleto talaga. May completion, feeling of satisfaction, kasi achievements to para sa'yo. So, 10 of Pentacles, it's all about wholesome completion, about money. So, sinasabi ng bida sa'yo dito, Gemini, babae ka man or lalaki, na this month of April, May, June, it's either makatanggap ka ng lump sum of money or it's either sobra-sobra kang busy, abala ka para sa paghahanap ng lump sum of money na to or ng richness. Parang isa kang Gemini na decided ka kasi Queen of Swords to decidido ka na or determinado pa rather, driven, motivated, determinado ka na makuha talaga to na lump sum of money na to. So, nakikita ko sa'yo dito, if you're new graduate, talagang tatrabahuin mo talaga siya. Sobra yung motivation mo. Ikaw yung klase ng tao na kung talagang gusto mo gagawin mo, pero kung ayaw mo talaga, ayaw mo. Okay, the Moon. Wow. So, dito sinasabi ng barahan na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, if, for example, you're new sa business na to, new ka sa company, new ka sa bansa na yan, bago ka lang na-hire, huwag kang matakot. Okay? Alisin mo yung takot, be patient. Okay? Yun yung kailangan natin. Alam mo yung pasensya, malaking bagay yan sa buhay ng tao Kasi pag marami tayong pasensya, dadalhin tayo talaga nun sa tuktok ng tagumpay ng pasensya ito. Okay? So, yun. 2 of Wands, choices to diba? Okay, so nakikita ko is number 22. So, sinasabi ng barasa dito, Gemini na, kung ikaw ay in a relationship, may girlfriend, may boyfriend, may asawa, may live-in partner, pagdating ng Mayo to, it's either May or June to, or pwedeng end of June, nakikita ko sa'yo dito na medyo nasa crossroad ka.
hindi mo alam kung ano yung priority mo. It's either your love life or your dreams. Kasi ang pinaka-dream talaga ng Gemini is yung yumaman talaga sila ng sobra-sobra. Ang pinaka-pangarap talaga nila sa buhay is yung hindi na sila maghirap financially. And this 3 months, May and June, pero April hindi pa ito darating, May and June, nakikita natin dito na medyo magbabago yung mindset mo Parang, lalo kung in a relationship ka, parang mawawalan ka ng interest sa karelasyon mo. Kasi isipin mo na, wala ka pang napapatunayan. May kailangan ka munang patunayan sa sarili mo, financially, bago ka mag-focus sa relationship. Parang ganon yung mindset mo. Magician. Magician, dito sinasabi sa'yo, Gemini, na lahat daw ng gusto mong i-manifest, makukuha mo. Lahat ng pinapangarap mo, ay makukuha mo. Magician is unexpected, so sinasabi na gawin mo lang kung ano yung talagang kaya mong magawa, and hayaan mo na yung unexpected na dumating para sa'yo. Diba? Hayaan natin. Okay, next card. 7 of Cups and number 2 is High Priestess. So, sa usaping relationship talaga to. So, nakikita ko sa'yo dito na ang pakiramdam mo or ang mindset mo ngayon, lalo na doon sa mga nakafocus talaga sila sa material na bagay is iniisip mo na yung relationship makakapaghintayan. Yung pera, yung pangarap mo tungkol sa pagyaman, pag-asenso, hindi yan makakapaghintay. Parang ganun yung mindset mo. Comment down below if you resonated. Diba? So, nakikita ko, merong mag-asawa, merong mag-girlfriend, mag-boyfriend, pwedeng mag-aaway sila. It's because of money. Pwedeng pangarap rason kung bakit mag-aaway, hindi magkakasundo. Dahil sa pera, dahil sa bahay, dahil sa utang, or sa kung ano pa man. Pwedeng mag-asawa na kayo, Gemini, mag-asawa na kayo, tapos posibleng hindi kayo magkasundo. Pwedeng may naipundar na kayong bahay at lupa. Yung isa sa inyo gustong ibenta yung bahay lupa. Pero yung isa, ayaw. Parang yun yung rason kung bakit hindi kayo masyadong magkasundo. Okay, if you're married. Okay, so dito sinasabi ng barahan na sa usaping relationship, medyo like intimate, medyo naka-stagnant ka. Okay, so sa usaping magjowa to, mag-asawa, magka-live-in partner, parang nasa 8 of Swords ka. Yung hindi mo alam kung, like yung girlfriend pa lang, parang iniisip mo, hindi mo alam kung siya talaga yung mapapangsawa mo. And kung asawa mo na yan, parang may emptiness kang nararamdaman, marami kang hinahanap. So, nakikita ko sa'yo dito, may Queen of Cups na kailangan mo, Gemini, na kontrolin ang iyong emosyon, ang iyong feelings. Kasi yun lang yung kaya mong makontrol sa ngayon. Okay? And sa ilalim niya is King of Swords. Talaga sobra-sobra yung determinasyon mo. Napaka-driven mo ngayon Motivated na motivated ka. Parang, like for example, new graduate ka or may sakit ka dati, so hindi ka nakapagtrabaho ng several months or years. Yung motivation mo ngayon na magtrabaho, maghanap buhay ay sobra-sobra. Okay? Thank you guys for watching. Bye!